Naghahabulan ang motorsiklo at kotseng yan sa Barangay Poblasyon sa Teresa, Rizal. Halos mawalan na ng balanse ang rider habang patuloy siyang ginigit-git ng kotse. Maya-maya, tumumba na nga ang rider at muntikan pang magulungan ng kotse. Nagpadaos-dos siya hanggang makatayo kalaunan. Bumaba ang driver ng kotse at sinigawan ang rider na huwag na raw siyang tatakbo. Isinumbong pa ng driver ang rider sa mga lumabas na residente pero siya ang kinumpronta ng mga taga roon. Base sa investigasyon, nasagi umano ng motor ang kotse. Hindi raw tumigil ang motorsiklo kaya humantong sa habulan. Nagkasundo kalaunan ang driver at magulang ng rider na 15 anyos pa lamang na sasagutin ang pagpapagamot sa binatilyo pati ang mga sira sa motor. Pero nang mapanood ng kanyang mga magulang ang kuha ng CCTV, nagdesisyon silang magsasampa na lamang ng reklamo laban sa driver. Tumangging magbigay ng pahayag ang driver. Ipinag-utos naman ng Department of Transportation ang habang buhay na kanselasyon sa lisensya ng nasabing driver. Naaresto sa Quezon City ang isang abogada na inireklamo ng panloloko. Nag-aalok daw kasi ang suspect ng investment. Tapos ay hindi na magpapakita matapos makatanggap ng pera. Balitang hatid ni Jomer Apresto. Oops, wait lang. Sinilbihan ng warrant of arrest ang isang babae sa tapat ng isang restaurant sa Timog Avenue sa Quezon City kagabi. Ang akusado, abogado, na sangkot umano sa investment scam at naharap sa kasong estafa sa Santiago City, Isabela. Ayon sa pulisya, dumulog sa kanilang isang mag-asawang biktima na nakapagbigay raw ng 140,000 pesos na investment sa abogado sa pangakong kikita sila ng 5,600 pesos kada linggo. Pero matapos makuha ang pera, hindi na raw nagparamdam sa kanilang abogado. Nag-set up tayo ng meeting sa kanya with the complainant na mag-additional ng investment. So yun, pumayag yung suspect natin na makipagkita. Pagdating sa isang restaurant sa Timog Avenue, sinerve natin yung warrant of arrest sa kanya. Nakulong na raw noong nakaraang taon ng akusado dahil sa kaparehong kaso. Nakapagpiyansa siya pero hindi na umattend ng mga hearing at nagtago umano sa Metro Manila. Sa investigasyon ng pulisya, madaling napapaniwala ng akusado ang mga biktima dahil sa kanyang propesyon. Ang mga inaalok niyang investment para sa mga negosyo tulad ng tracking at rent-a-car services. Abot daw sa halos 30 ang mga complainant laban sa abogadong itinurong scammer. Ang lumutang dito is 4. Then allegedly may 27 pa na complainant na parating. All from Cagayan Valley. Bukod sa investment scam, inirereklamo rin siya ng ilang kliyente dahil sa hindi niya umano pagsunod sa kanilang usapan bilang abogado. Tulad ng biktimang ito na nagpapatulong sa problema sa kanilang lupa. Pero matapos makuha umano ang nasa mahigit 200,000 pesos na bayad, no-show na raw si attorney. Nawala po kasi yung title ng lupa namin. Siya yung mag-aasikaso, pero hindi niya po inasikaso yung lahat. Ang tatamis ng mga salita niya, talagang makukuha niya yung loob niyo. Kasi as a lawyer, kasi gagamitan kanya ng mga legal terms. Nasa kustodiya ng Project 4 Police Station ang akusado habang hinihintay ang commitment order ng korte. Hinihikayat naman ng pulisya mga nabiktima na akusado na agad magsampa ng reklamo para maiangat sa syndicated estafa ang kaso. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Uupo muna bilang acting chairman ng Senate Blue Ribbon Committee ang vice chairman nitong si Senador Erwin Tulfo. Tumanggi kasi ang 5 senador na pinagpipilian bilang chairman ayon kay Senate President Tito Soto. Balitang hatid ni Mark Salazar. 5 ang pinagpipili ang pumalit kay Senador Ping Lacson bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Pero sa caucus ng mayorya, wala pa ring napa-oo sa kanila para mamuno sa komiting nag-iimbestiga ngayon sa kontrobersyal na flood control projects. None of the 5, including Senator Risa and Senator Pia, what's the position? Oo, basta sila pa rin kandidato namin. Lahat ng mga kasama namin, any of the 5, diba? But Especially Senator. But none of the 5 wants it right now. Right now, yes. Nauna nang tumanggi si Senador J.V. Ejercito na naniniwalang may ibang mas karapat-dapat sa posisyon. Tumanggi na rin sina Senador Raffy Tulfo at Kiko Pangilinan na abala raw sa kanilang mga kasalukuyang komite. Hinihinga namin ng pahayag si Senador Risa Ontiveros pero hindi rin daw siya napapayag ni Soto.
Ang sinasabi nila is very busy sila doon sa mga hearings nila eh. Halos lahat, 2-3 committee eh. Pero, Na hinahawakan nila na very, very important committee, major committees. So what they are saying is that they don't have time for it right now. So kaya yung right now, ibig sabihin nun, kaya hindi namin din-discount na yung 5 ay totally out. Si Senadora Pia Cayetano hindi raw saradong no ang sagot, pero busy nga raw siya at masaya sa 2 hawak niyang major committee. Hindi madaling umuo sa mga ganyang bagong posisyon. And because my name was mentioned, it's my job to consider it, diba? 24 lang naman kami. And then 5 lang naman kaming abogado. So gustuhin ko man o hindi, it's my job to consider it. If there is a need to chair the Committee on Blue Ribbon. Wala akong doubt that I can do a good job with all humility naman. But I really want the best position, the best person for the job to handle this kasi this is a defining moment for the Filipino people. Sa ngayon, ang vice chair ng committee na si Senador Erwin Tulfo ang uupong acting chairman. Nagpasalamat naman si Tulfo sa tiwala ng mga kasamahan. Umaasa raw siyang magkakaroon na ng permanenteng chairman ang Blue Ribbon Committee sa lalong madaling panahon. Nasa ibang bansa pa si Tulfo, kaya sa susunod na linggo pa magpupulong ang komite para pag-usapan ang susunod nilang hakbang. Pagtitiyak ni Soto, magpapatuloy ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee sa issue ng flood control projects. Tuloy rin daw ang kanilang pakikipagtulungan sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ang nagbitiw namang chairman ng komite na si Lacson, wala sa majority caucus dahil may sakit daw. Pero ayon kay Soto, lalahok pa rin si Lacson sa investigasyon ng komite. Ex-officio member, sigurado mga attention. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Magtatayo ng detour bridge sa Alcala, Cagayan. Matapos bumagsak nga po yung Pigatan Bridge nitong Lunes. Chris, kailan daw masisimulan yan? Tony, ngayong araw na rin sisimulan ang konstruksyon ng Detour Bridge katabi ng Gubuhong Tulay. Bukod sa Detour Bridge, plano rin ng Department of Public Works and Highways na magtayo ng Detour Bridge para sa mga lumang tulay sa lalawigan. Paraan daw ito para maiwasang maulit ang ganitong klase ng insidente. Sa inspeksyon kahapon ng DPWH, nasabi ni Secretary Vince Tizon na posibleng hindi lang overloading ang sanhi ng pagguho ng tulay. Luma na raw kasi ang mga materyales ng Pigatan Bridge na itinayo noong pang 1980 at niretrofit lang noong 2016. Ayon sa DPWH, dapat taon-taon sinusuri ang tulay. Inama naman ni Cagayan Governor Edgar Adlipay na responsibilidad dapat niya na makita na kailangan na ang repair sa Pigatan Bridge. Sabi ng DPWH, hindi prioridad ang paghain ng reklamo laban sa mga truck driver na dumaan sa Pigatan Bridge. Sa ngayon, lahat daw ay tinitingnan nila sa investigasyon. Overloaded sila eh. Diba? So titignan natin lahat. No, lahat yan. Hindi kang isa ang may kasalanan dito. Maraming may kasalanan dito. At nakita ko yung budget noong 2016, 11.7 million lang. Ang liit nun. So sabi ko nga, saan napunta yun? No? Arestado naman ang isang lalaki matapos niya umanong saksakin ang nahuli niyang katalik ng kanyang live-in partner sa Bayambang, Pangasinan. Ayon sa pulisya, naakuha ng sospek ang kanyang kinakasama at ang biktima na nagtatalik sa loob ng banyo ng kanilang kapitbahay. Sinubukan pa umanong magtago ng sospek ngunit naaresto rin siya kalaunan. Nakuha rin sa kanya ang kutsilyong ginamit daw niya sa krimen. Maharap sa kaukulang reklamong sospek na walang pahayag. Hindi rin nagpa-interview ang live-in partner ng sospek habang sinusubukan pang makuna ng pahayag ang kaanak ng biktima. Eto na ang mabibilis na balita. Arestado ang 5 lalaking yan na naaktuhang nagnanakaw ng mga kable sa isang telco sa Makati. Ang isa sa kanila, hinuli pa sa loob ng manhole. Ayon sa pulisya, nakasuot ng uniforme ng Maynilad at gumagamit pa nga ng props ang grupo para hindi mahalata ang kanilang krimen. Tinatayang 2 tonelada o halos 2,000 kilo ng mga kable ng telco ang nahatak ng mga suspect at naikarga pa sa kanilang dalang closed van. Aminado sa krimen ang isa sa mga suspect.
Ayon naman sa iba pang suspect, akala niya ay lehitimo ang kanyang trabaho na babayaran sila ng 1,000 piso. Mahaharap ang mga naarestong suspect sa paglabag sa Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act. Kinundina naman ng Maynilad ang iligal na paggamit sa kanilang pangalan, uniforme at mga kagamitan. Hindi raw nila empleyado ang mga nahuli. Huhulihin ng PNP Highway Patrol Group ang mga motoristang iligal na gumagamit ng green plates. Ayon sa HPG, ang green plates ay para lang sa hybrid electric vehicles at electric vehicles na exempted sa number coding sa ilalim ng Electric Vehicle Industry Development Act. May mga illegal daw na gumagamit nito para makalusot sa number coding. Makikipagtulungan daw ang Department of Energy sa mga otoridad para sa maayos na pagpapatupad ng batas para sa mga electric vehicle. Tumilapon sa kalsada ang babaeng yan matapos araruhin ng isang MPV sa Barangay Pusok sa Lapu-Lapu, Cebu. Hindi nakita sa video pero unang nabangga ng sasakyan ng isang lalaking 7 taong gulang at isang babaeng senior citizen. Nasawi ang bata na pauwi na sana sa kanilang bahay nang mangyari ang insidente. Sugatan ang 2 babae. Nabangga rin po ng kotse ang isang multicab. Ligtas ang driver nito. Batay sa investigasyon, nakaidlip umano ang driver ng MPV. Aminado ang driver ng MPV sa kanyang kasalanan. Inihahanda ng pulisya ang reklamong isasampa laban sa kanya. Apektado na raw ng issue sa maanomalya umano mga proyekto kontra baha ang Philippine Stock Exchange. Sa loob lamang ng 3 linggo, 1.7 trillion pesos daw ang nawala sa halaga ng mga kumpanyang nagbebenta ng shares sa stock market ng ating bansa. Sinabi yan ni Securities and Exchange Commission Chairman Francis Lim sa 57th Annual Finex Conference. Sinisi ni Lim sa pagtamlay ng mga investor ang anyay flood control project scandal. Ayon sa ekonomistang si Professor Emmanuel Leco, hindi may engganyong mamuhuna ng mga investor sa Pilipinas kung talamak ang korupsyon. Hindi naman ilalagay ng mga investor ang kanilang pondo doon sa isang bansa na hindi nila masiguro kung tama ba ang patutunguhan ng ekonomiya. Nangangamba sila na ang kanilang puhunan ay hindi mapapangalagaan sa loob ng Pilipinas. Hindi lamang mga mayayaman ang apektado ng galaw sa stock market, kundi pati mga ordinaryong Pilipino. Isa kasi ang stock market sa mga pinaglalagakan ng pondo ng ilang institusyon para palaguin. Kabilang po dyan ang ilang government institutions na humahawak sa ating retirement pension at mga insurance. Pati sa proyekto po ng farm-to-market roads, may irregularidad din daw. Lumabas po yan sa pagdinig ng Senado na kung hindi overpriced ay substandard o kaya'y ghost ang proyekto. Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. Habang patuloy na nadidiskubre ang mga flood control project na substandard o hindi talaga na itayo, lumabas naman sa pagdinig ng Senado na meron ding kahalintulad na nagaganap sa pagtatayo ng mga farm-to-market road. Ito yung mga kalsadang itinayo sa kanayunan para madaling maibiyahe papuntang merkado ang mga produktong pang-agrikultura. Sa paghimay ni Senador Sherwin Gatchalian, lumabas umanong may mga farm-to-market road na labis ang presyo. 15 million pesos per kilometer ang dapat na presyo ng ganito ayon sa Department of Agriculture o DA. Pero may umabot pa raw ng mahigit 300 million pesos per kilometer ang halaga. Hindi lang to extremely overpriced, extremely overpriced. Based on sa nakikita ko na pinapakita niyo, Mr. Chair, medyo shocking. But I guess siguro magandang itanong dyan, Mr. Chair, is yung ating bagong Secretary ng DPWH na matulungan tayo na mahimay ito. Ayon kay Gatchalian, abot sa 10.3 billion pesos ang halaga ng overpriced na mga kalsadang tinukoy niya. Equivalent to about 683 kilometers. So yung 683 kilometers, Mr. Chairman, pwede na tayong gumawa ng kalsada from Manila to Apari ng isang kalsada, no? 2 lanes.
Ang iba nga, ni hindi nagawa o ghost project. 125 million pesos ang halaga ng ganyan na inireport ng Department of Public Works and Highways o DPWH na gawa na pero hindi pa pala nagagawa. DPWH ang gumawa ng farm-to-market roads ayon sa DA. Meron kami nakita sa Davao Occidental na ghost pero 2021-2022 projects yun na ghost. Meron din sa Zamboanga City na ghost. Hindi rin umano ito ipinaalam ng DPWH sa DA bago gawin. Kaya aalamin ng DA kung alin sunod sa kanilang roadmap ang naturang mga proyekto. How does that work? Hindi kayo nag-concur? Ibig sabihin, binaypass kayo at tinuloy? Ganun ba yun? Yes, Mr. Chair. So parang flood control, may nagbabypass, dinediretso dun sa... Galing itong mga projects na ito. Ayon kay Gatchalian, 3 sa malalaking contractors ng farm-to-market roads ay gumawa rin ng malalaking flood control projects at kasama pa sa top 15 contractors na tinukoy ni Pangulong Bongbong Marcos. Sinusubukan pa namin silang hinga ng pahayag. Dagdag niya, Bicol at Eastern Visayas ang mga rehiyong may pinakamaraming farm-to-market roads noong 2023. Tinignan namin rin yung projects noong 2023. Slide 11, majority of the projects nasa Region 5 and Region 8. Region 5, Bicol ba yan? Bicol Region and Region 8, ano? Tacloban? Tacloban Region. Okay, lala po na yan. Sandra Aguinaldo, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nais pa imbestigahan ni ML Party List Representative Laila De Lima sa Kamara ang anyay haunted hospitals o yung mga proyektong ospital at health center ng Department of Health na hindi kumpleto, abandonado o hindi nag-ooperate. Sabi ni De Lima, misulang paglustay ito ng pondo ng Health Facilities Enhancement Program o HFEP. Sa budget hearing ng DOH sa Kamara, lumabas na 200 lang sa 600 health center na itinayo sa ilalim ng HFEP ang nag-ooperate. Sa budget hearing sa Senado, sinabi rin ni Senate Committee on Finance Chairman Win Gatchalian may 15 billion pesos na halaga ng mga health center project ang hindi natapos ng kontraktor kahit nabayaran na ng gobyerno. Paliwanag naman ng DOH, hindi ito mga ghost project, kundi kulang lamang sa tao kaya hindi operational. Mga lokal na pamahalaan daw ang may obligasyon na puna ng tao ang mga pasilidad. Kinumpirma naman ng DOH na may ilang health center sa Zamboanga Region na hindi pa natatapos ng mga kontraktor. Mga mare at pare, achieve na ni Sparkle singer and theater actor Gian Magdangal ang Happy Ever After. Sa Instagram post ng Sparkle GMA Artist Center, all smile sina Gian at kanyang lovely bride na si Lara Maige sa harap ng altar. Nagpaabot naman ng best wishes ang ilang friends nila. Last year nang ma-engage ang dalawa na nagkakilala sa pamamagitan ng musika. Congratulations and best wishes, Gian and Lara!